Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service. at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago.
bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Anato na oras sa kabarangay, meron na kita 12 minutos na nakalabay alas 9. Good morning! Mopay nga morning, Borongan City, Province of Eastern Samar, Philippines. Balitaw, good morning worldwide paano, kay live streaming na ba kita? Welcome haton taramdan Sumat Estihanon, Monday edition, July 20 na. Iba adi rilapi pinakakalaksino ito na adlaw adi maghuman na dama ito na bulan ito na Hulyo. Monday, July 20 ato na may damang appointment. Pare na nga adlaw na Monday na bangin naligbukan ka na. Ala na buhat na. Uy, kanina pa kuno kami ate pen binuhat. Hala sige. Di kami niyo nga dahito na alas 10 para naman hin mga notisya. Tikang naman kita din ato na dapit para diri kasang kay maligbukan ba ito na latest din ato na probinsyahan na Sinarangan, Samar. Di kami niyo nga hira Engineer Alquin Baldonido nga na Engineer Mark Gagwa. Out na Engineer RV para yun ang adlawhan na Monday. Technical Coach Chief Tig Joey. Overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Sige kung may dani mga public service announcement, pwede ka mo mag-comment. Didihito na ito na FB live streaming na Radyo Pilipinas sa Borongan FB page. Or pwede man naman na pa-message ka na atipen, bangin may na mga importante nga mga pahibaro. Open abrido ito na serbisyo publiko ito na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Pagtagapanahon anay kita, yan na pala in masirak na Mr. Sun. We have 30 degrees Celsius, pero ito na pinakahataas nga temperatura, pwede umabot nga daha 32 degrees Celsius. Uy, nasa ring mandiding rainy conditions, expected around 12 p.m. Talaga, 12 p.m. Yan nga udto. Sige, salit pagdarahin payong panangga ito na paso nga na sugad man na bangin malato marihti oro unina kay mostly cloudy ito na ito na waraka siling ito na ito na bintana. Nasa ring didihi pag-asa mostly cloudy daw gud kita ito na Borongan City. Ayan na nga mga oras at 15 minutes after the hour of 9. Good morning, Kuya Theo. Kanina pa hanaga nag-message. Good morning, Ate Merns. Pero miga kuno aka na mamati iyo dirilak nakaka-comment pero nag-message kanina pa. Didihan aton number. Maupay nga aga, Ate Merns nga na Kuya Eddie. Good morning. Ito naton mga kabarangay at mga tayaw nga mga kabaranggayan. Kasaring di waray na mamati ito na Radyo Pilipinas, dito ito na mga tayaw nga barangay, labi na dito hipapad, maupay nga aga iyo. Barangay Kagmanaba, San Roque, Agsaman, ngan Magsaysay. Paghihirayo na barangay. Unina, ipakita natin aton giupay nga Sanisi Falls.
Bisita kita no, ngadto naman habung to hiton na hipapad. Hain ba himumutang iton sa Nisifol? Sala kung aram niyo? Kung nakakadto na kamo? Puno rin magsiservisyo caravan, di rin talaga hingangadto hi Ate Pen. Ano? Kay turilhon talaga hiya. Pero worth it pag kumatto na kamo iyon na makita iton kagiupay dito hiton na lugar. Ano? Sa Nisifol, sa adto hiton pinakagitatay awi nga barangay hiton hipapadlas na nga barangay didto hiton kaluyo nga didto hiton kaluyo nga bukid parang matuginaw na hiya no or didto na Samar na hiya nga province na of Samar. Iton barangay didaha sa Nisifol is sa barangay Kagmanaba. Diba? Pero ka oras nga pag sinakay hinbote tikang hiton na barangay 4 dida naman ha iton ira pantalan ano hipapad mga almost 2 hours sangkay ha ba may da mga palugsong-lugsong pa ngan may da pa masyadohin ka makisig nga current o iton rapid ano dida ba talaga naman nga sulit na sulit kung makikita niyo iton sa Nisifol. So nina ha, syempre may dakita mga balita pan agrikultura nga aton ipapahat uro nina. Ngan sugad man pagtaga ekonomiya, syempre iton inflation, pabati tagihapon aton peraano nga mga pahayag hadton mga taga Philippine Statistics Authority ngan sugad man from DTI ngan OPAS maupay nga aga nga dakanda Sir Ted Apura iton Office of the Provincial Agricultural Services ngan syempre ato naman ginkadto ano nga serbisyo caravan ditohan pinakagiultimuhi nga barangay hiton hipapad iton barangay Kagmanaba. Ngan malinampuson gihapon adton pakiisa na probinsyan sinirangan Samar hapagtigama naman hadton 40th PWD adton selebrasyon ano 40th National Disability Rights Week kanakalabay nga semana. Amini ka barangay ito na kabugusan no nga aton ilalatag nga mga notisya tikang dinhi aton na probinsya dinila nga aton na taramdan sumat estihanon. Disinwebe minutos na kabarangay ang nakalabay halas 9 haaga. Haladaw. Ato na ipakita Engineers Mark ngan Alcuin adto na mga kinabag-o nga mga ekwipo nga mga ekipahes ano gindudumara yan na kaysa nagtikang na adton seeding activities. So dida ini Hikontol Valley bungto hiton Dolores kundiin pagdudumaraon iton Rice Derby 2026 di man ano kay problema kasi dito iton nasusuhulan na ano pagtanom salit ini nga pagtaga Rice Derby 2026 sa ini nga gidaki ano nga breakthrough para haaton mga parag-uma dinhi Eastern Samar makakabulig pagpadagmit pagpahaluag pagpahataas iton produksyon ano hiton humay. So ayan na may da naging gagamit nga pagtanom ano bisan ito na pagsabwag ito na gahi may dahira dito ginagamit nga drone pagkagidakuihin drone di da malaki tahini pakakakitahin drone kanda Kuya Alan na Valentin maupay nga aga di SPIO para naman pag nakuha hira ano di hiton na baba hiton na hulagway hiton na ginbubuhat nga aktibidad nagamit hin drone adi naman ang drone ginagamit nirahan na pagtaga seeding adto na pagsabuag na ano han gahi na formal ini nga pagtikang hadton Rice Derby pinaagi hadton seeding activities ano dida naman Hikontol Valley ginapangunahan hadton Department of Agriculture ginamit hirahin mga moderno nga sustainable nga technology production hiton humay. Siyempre kabakyang no ito na provincial government ito na Eastern Samar pinagikan Governor RV iton OPAS pinagikan da Sir Verlin Capon nga personal nga nakadto hira Sir Ted Apura no.
Ngan binubuligan ini na magkaiba-iba nga mga kumpanya, pribado nga kumpanya no hiton agrikultura para naman hira ito na nagahatag mga equipment. Wow. May dahini drone assisted seeding para mapaspas iton pagtanom, maminusan iton na gastos iton labor nga na masiguro na mas maupay nga pagtubo hiton na mga pananom. Wow, yan na pala nagrarayhak na iton aton mga parag-uma. Ayan, yada na, gindara na nga tuan mga kinabag-o nga mga equipment para naman maging paspas. Imagine 149 hectares ini iton demonstration area. Da ini himumutang barangay Gapang ngan sugad man Hikontol, dida naman habungto hiton Dolores. Wow. Susuklon ini hiton mga taga-DA kaparte ito na mga parag-uma iton performance adton iba-ibang technology dida hiton production. Kaya dama iton nga drone ginbubutangan na nira hadton gahi para naman kunhan una manumano adton na pagsasabuag hadton na gahi. Yan na naman in pinaagi hiton drone. Amo ini nga tinatawag drone assisted seeding. Wow. So 26 ini ka barangay nga mga kompanya iton mapartisipar hiton na rice derby adton mga nagmamanufacture adton naghihimohin mga hybrid rice seeds. Ada iton mga biofertilizer mga naghihimohin biofertilizer, mga soil ameliorants amo in ira na maini kukumpara nga dahiton iba-ibang hagna kung ano iton pinakahitaas iton production. Ada na ini masusukol dida na hiton anihan. Epektibo ba ini nga kung pananglitan ini maupay iton resulta, syempre kukupyahan ini. Amo ini iton ipapagamit nga hybrid nga mga fertilizer, mga biofertilizer, soil ameliorants nga dahiton aton mga parag-uma dirila didto ha Dolores. Pati iton iba-iba nga mga bungto dinhi aton probinsya iton Sinirangan Samar. Ayan. So ito na formal nga launching next week ini July 29. So bayhan nato na impormasyon nga nakuha from Sir Ted Apura iton Rice Program Coordinator iton OPA sa Eastern Samar. Pero yun na pala bisan waray pa formal launching in padayon na ini kay katanum na ini. So it will run until October nga na hiton anihan ngan hoping and praying magiging positibo iton resulta para ini pagpauswag hiton kaabtik iton aton mga parauma pagsuporta hiton sustainable nga produksyon hiton humay dinhi aton probinsya hiton Sinirangan Samar. 24 minutos na kabarangay nakalabay alas 9 haaga. Alright, so nga dianay kita Engineer Mark ngan Alquin Pampagood Vibes anay kit. Bisitahan talaanay ito na bungto ito na hipapad para naman na mataghuman kita para mapukaw nga makainggan yar pagkadto bisita kita ngadto naman habungto ito na hipapad nga kumustahan natin iton Municipal Tourism Officer designate dito naman bungto hiton hipapad pinaagi kan Sir Dindo Picardal. Paparayot irangaran nga former governor Vice Governor Dindo. So ito niraluwat dito tourism officer Mr. Dindo Picardal ngan very warm adton pagpakaturog haat. Imagine di na kami pakaturugan ni opisina. Kita taghumi Municipal Tourism Office di dahabong to hiton hipapad. So ginpapakusugyan na ito na turismo hiton na bungto hiton na hipapad. Pinaagi hiton ira naman pangimbitar ha mga estihanon nga kadtuon iton sa Nisi Falls. Aram naman niyo nga kay nga gingaranan nga Sanise
kay may dahad to Italian priest nga Father Sanise. Amin hiya nakadiscover no hini naman nga false ngan nasa ring hi Sir Picardal ginhimo nga inin hiya nga dating source iton power. Oo, nga nakahataghin kuryente nga dahadton ira lugar. Hala daw, adi ato napamatian Mr. Dindo Picardal, maupay nga aga nga dah Municipal Tourism Office iton hipapad. Ano ba ang ton gintikangan hini kakano ini kadiscover, hino adto nakadiscover? Adi ato napamatian hi Sir Dindo Picardal hiton Tourism Office han bungtuhan hipapad. Aman pa mariguan din sa Nisi Falls. Siya gintawag ini nga pangpang han mga locals. Tapos nagkamay-ada lang ini ngaran nga sa Nisi Falls darang nagkamay-ada in project din ni Father Angelo Saverio Sanisi in hydroelectric power plant between 1975 to 1982. Gin-develop nera an Sanisi Falls pilagin pagkalsada nga di. Tapos inuhuan yung hydroelectric power plant. Ginana ini na kuryentehan around 80, 81, 82. Nga nagkumayada kami in mga sinihan, mga pagpalabas ng sini dito habungto. Tapos ginanaan ira mga gamit sila, refrigerator, telepono, nga amon kinikita daman nga ang nagbili na nga bulb didaan gabi hay papat kaya wala pa man kuryente. Ito lang ang bulb namin kinikita. Pag-aabot namin tikang oras, kung naabot kami na gabi, nakita kami doon. Tapos permit niya naglinaga. Ang mga tao warat hirap pa ka realize nga mo na ngayon ini ang swertihan ni Papad. Pero yan ang swertihan ni Papad ini na nga sa Nisi Falls. Kahit gintitikangan na hinpag kanhi ahiton mga bisita. Labi na it mga tao nga makakabulig iti Papad. So gahit gobernador and Department of Tourism kinani nagihap ngan and Department of Environment and Natural Resources gihap gina-encourage kami nga ma-convert ini nga ecotourism site para mga taga-Papad o para gihap natanan ng mga tao nga karayag umadihay pa parahan karayag mag-enjoy kinsugan hini nga nature ini nga giuupay na lang ako mariguan baka din nakamhay Papad kasi mga taga-Hipapad kung kumadi ka mo dire la ka mo makaka-experiensyahin maupay nga lugar makaka-experience gihap ka mo hin magpa-experience ini aman pa mariguan alright, so first part ito ang Engineer Mark so aton balikan ang siring ni Sir Picardal. So 1975 to 1982. So dida ini ka discovery maiha na 1975 pa ngayon. Nga da 1982 na discover ini nga ginhimuan pinaagi kanda Father Sanise na saringhi Sir Dindo hin hydroelectric power plant ngayon. So gina na nga to daw la nga waray ini ka sustain ba sustainability. Imagine ka nakapalaga hadton ira didto kuryente 1980 nga da 1982 gina na may da mga kabablayan may da light tapos parang na may ada panira digat sinihan pero may da pakuklawan nga gingagamitan hina kuryente pinaagi na hadton sa Nisi Falls kay gikukusugi talaga hala daw ipakita natin dida iton kabaysay hiton sa Nisi Falls Engineer Mark nga pwede hiya magamit. Pero yan na iton ira source, iton ira tubig. Dito nga yan iton sa Nisi Falls. Sumalakan Mr. Picardal. So amit hiya, idaman hiya Governor RV Linukso. Ganon, ka maupay nga may dapahit didihiton iro igbaw, mas makasig pa hiya nga agos. So ito niya dida, amoy tiya iton pinaka diving nga spot, dida hiton ilarum hitiya, hilarum iton hiya. Pero tikakadto hiton uruunhan,
pwede dito mamarigo andi an parehon haam nga diri maara maglangoy. So yadahiran aton na mga provincial leaders di dahiton nga may diving site, pero di dahiton na uroonhan may dakita di halipot nga video clip Engineer Mark. Adto an makusog talaga damahiyang agos nga tikang nahiyahiton na bukid ka matinaw, klaro linukso damit di dahi BM board member attorney PJ Iverdone. Hala kon hingadto ka mo nga ni it mga mag-ara maglangoy diri talaga may himo nga diri ka mo lumukso kay kuan man la okay man la damahiya dida nga luksuhan. So may da naman na video didto na mahiton na iruigbaw dapit nga gikusugi iton ayan yada man anang pag mga bado di man kami hat kumbaga andam nga pagparigo. Very inviting kasi ang tubig yadto man nagpakasaruwal pa kay diri talaga kami andam maparigo ka talaga kay sobraan ka pa so hanang pagbinaktas kasi iton barangay Kagmanaba magbabaktas ka pa mga sobra 30 minutes nga baktas may da bukid may da pa mga mini mga falls nga iwaagian antes ka mo makaabot nga dahiton nga Sanisi Falls salid darahan kagi papasui baawaray talaga kami ilob nga magkinulaw la na falls linog kami dida pero waray na kami lukso kay diri kaya ng powers. Giupay talaga gitataghumi salit hingadto nga ni kamo hipapad okay man hiya kay tikang hiton bungto hiton hipapad may dala niyo mga almost 2 hours nga pagsakayhin bote or motorized pump boat waray katig bote tipakadto Kagmanaba waray katig kay aba adiri pwede ton may katig kay in going to Kagmanaba bisan ngadto San Roque nga mga kabarangayan may da mga gaud hiton ira river nga may da higayon nga masyadohin kahababaw dara na hiton pagbababaha kay catch basin man iton salog hiton dida iton tikang hauras nga tubig hiton Oras River nga da iton bagsak amit hiya nga nababaha kay pagkilaw namon sobra na hinkabhababaw iton na tubig dida hiton ira salog yan kagiupay hiti da nga view. So very inviting talaga dida pag parigo engineers Mark and Alquin hala pasingadto ka mo yada man giupay talaga didto salit sobra ito na pangimbitar hiton local government unit hiton hipapad okay man la from barangay from Poblasyon Hipapad almost 2 hours masakayhin bote nga very challenging maupay daman may da makusog nga agos nga iyo daman pagmamalaka susungsungon kay upstream maiton hiya adto hiton hiton may bukid nga area then makakaabot kamo San Roque laanay iton una nga abutan antes singadto Kagmanaba then from barangay San Roque to Kagmanaba siya iton ultimo nga barangay dida naman habung to iton hipapad ngan amo iton mabungad haiyo iton nga Sanisi Falls. So first time hingadto namon ni Ate Pen ngan iba pa ngan makita iton nga giupay nga falls ngan very inviting and nangingimbitar. May da nga ni Didi haliputay nga clip Sir Dindo Picardal adton iya naman pag-invite para hiton mga estihanon nga bisitahen ngan kadtuon ini nga ira nagtitikang nga pagkilala bisan hira DOT and former Department of Tourism Regional Director kay nagretiro naman Himam Karen Chupes amin binisita iton ngadto Sanisi Falls. Adi utro aton ibalik Sir Dindo Picardal. Ada nga 15-minute video clip Engineer Mark. Kini nga Instagrammable nga nature magkatumiada gyud kami bag mga kasangkayan. Sanlit so do pa man mga Tagalog tara na masayang magtampisaw dito sa Hipapad. Tara na kuno, masayang magtampisaw sa Hipapad, sa Sanisi Falls. So antes kami hingadto Sanisi Falls, amo in
nahireporta na ini pero waray pagod ang mga pictures ipakita natin dida adton serbisyo caravan nga Kapitolyo barangay igindulong ini hatay aw nga barangay kag Manaba dida naman nahipapad. So amay ton pagkadto before hingadto hiton kinadto anay hadton serbisyo caravan. Niyan adtuhan na July 8 ngan 900 plus yada man iton salog nga iyo laanay susuungon antisingad to kag Manaba. July 8 na ihatag adton importante nga serbisyo na gobyerno ngadto naman 932 nga mga residente. So naghatag inihin mas masayon nga access nga dahaton serbisyo panlawas, agriculture nga serbisyo, mga administrative kay nakadtumandaman adton mga department heads nga ira didto iginlaygay adton ira mga serbisyo nga nakadto ini. So siring pa man pagpamatuod an importansya adton inclusive nga panggobyernohan igin launch daman ni Governor RV adton Kapitolyo sa barangay. So kada barangay may na liaison officer iton Office of the Governor para diri na kamo kurian nga magkikinadi pa kamo sa Kapitolyo iton nga worker hiton Office of the Governor ada hiton mga barangay labi na hiton tayaw nga mga kabarangayan para hirana iton ma-relay ngadto hiton panginginahanglan hiton mga mulupyo ngadto naman nga dinaha Kapitolyo. 38 ka barangay minutos na nakalabay alas 9 aga dinila aton taramdan sumat estehanon. Maria Jelina Lihion, thank you for watching. Sugad man dinaliwat nag-message si Ate Mern sa Portesa. Mga salamat Kuya Eddie, good morning. Kumusta ka mo di daha Point Mary? Unina maghahadug-hadug na daman idro idro matan ngaran una. Nalitaw an PAL flight kay Lunes man didihiton Borongan City Airport. Bueno, ilatag ta naman adton pagtaga-inflation rate dinhi Eastern Samar nga aton liwat igin report pero waray ta pa ini kahimuhin balita nga waray ta pa ini ipabati adton mga pahayag hadton aton resource person hala daw. Nasa ring himam Susan naghabubo ngadto 5.8% an inflation rate Eastern Samar June 2026 tikang ini 7.3% May. Amoy di adto na pinakabag-ong datos na PSA iya ini iginlaygay hagindumarang presscon nakalabay nga Huwebes. Hala daw aton ipabati kay naipakiana ko ini kan Ma'am Susan ano ba adton nagduso ano ba adton hinungdan kon kay naghabubo adton inflation rate karegsid ngon hininay adton pagsagkahan presyo na mga panguna nga mga parapliton din Eastern Samar. Aadian baton ni Ma'am Susana Mosco iton supervising statistical specialist hiton PSA Eastern Samar. PSA ano ba ang nahinungdan kon kay nga habubu ang inflation rate sa Eastern Samar ngadto 5.8 June 2026. Okay, so ang ating inflation rate June 2026 inaghabubo tikang Mayo 2026 na figure. So tika ang Mayo may dan natin inflation rate nga naitala nga 8.2%. Tapos yan ang June 5.8. 7.3%. 7.3% ang Mayo 2026. Samantala, yan ang June, naging 5.8 na lang niya.
So ini po nga paghabubo, ang hinungdan po ang pag-decelerate ang aton inflation rate, ang bulan han unyo, kumpara han last month, intuon han mas mahinay nga pagkataas ang presyo han atong food. At siya talaga yung una nga rason kay mabugat man ang atong commodity group nga food and non-alcoholic beverages. So ini po hiya, may dako niya paghabubo. At siya na po anak ko na-mention na tikang han 8.2 han Mayo, naging 5.5% na lang yan na June. May da niya share han kabubusan na downtrend na 77.7%. Okay. Sa ikaduha po, amupuan aton transport. Kinabubugihan po na niya inflation rate, ikang Mayo nga 14.7%, naging 9.6% na lang yan na June, or may da niya share na 19.5%. Han pagkabubusan na deceleration, han atong trend, han atong inflation rate. Ngayon, ang atong ikatulo ang restaurants and accommodation services, na may ada 18.0% yan nga June 2026, tikang han 18.8% han Mayo 2026, may da naman niya contribution na 1.7% ang atong trend na pagkabubo ng inflation. Ito na PSA. Ano ba Alright, ang so nahinungdan? amad to kabarangay, no? Adton pahayag ni Ma'am Susan Amosco. Ano ba adton hinungdan hala? Ang paghinay han inflation resulta han mas mahinay nga pagsagkahan presyo han food nga non-alcoholic beverages. So karagsid ngin han bulan han Hunyo, medyo naghinay adton paghitaasan presyo. Pero hinitaas lagi ha, pero mahinay. Kay inflation, di ba? So mahinay pero hinitaas. Mahinay adton pagsagkahan presyo. Ngan 8.2 adto han 8.2% han May nahimo nala nga 5.5%. Pati na adton transportation. Siyempre, di ba, na eksperyensyahan natin nga medyo nag-ubos naman aton presyohan na petroleum products. Kaya ang epekto ba dito hiton energy crisis, darahiton kasamukan dito ha Middle East. May lalagihap sige-sige laghap iton pambubomba. So amod to ang pinakapanguna main drivers pagluya han paghitaasan presyohan na mga parapliton. Pero bisan pa man hini may dalaghapon guti ay nga inflation. Asyeta natin siri nga bisan kung nagluya adton inflation rate hinitaas lagyap hintala adton labi na adton electricity. Electricity, di ba? Kabubulabog kita kay gihataas si aton electric bill. So, aada lagi hapon. Pero, siring pa man, an food, an ibano, nga, an food kasi, an composition niya, didahaton pie or kabubusan nga presyo, mas hitaas, mas dako anton iya composition. Anyway, nakadto adton taga DTI nga nasugad man taga Office of the Provincial Agricultural Services. Sige daw, ato naman ipabati aton naging pahayag ni unahon talaan ay Sir June Aporto. Hiya na iton Consumer Welfare Division Chief iton DTI Eastern Samar. Ano ba adton pinaka-latest nga dumarang price monitoring ha mga dagko nga tindahan na diniha aton na probinsya adi aton pamatian hi Mr. June Aporto hiton DTI Eastern Samar. So ano po yan ang latest monitoring han prices sakop lah ito niyo DTI? Yes, as the
status on price monitoring, price and supply monitoring is normal. Normal ito natin presyo based on the May 11 issued SRP by the National Office. Pero kung hindi naman ang mga konsumidor, kung may ada niyo na notice na diri nasunod ang SRP, siguro inyong mga tindahan ng mga outside Borongan na na-purchase didihan natin mga supermarket. Paghatag itong supermarket is already SRP. Now, pag abot na 20 yung mga tagsa-tagsa ng mga munisipyo, do not expect SRP patiya. Kaya may adat na niya mga direct cost, which is the pasahe and the labor cost. So, may dahil niya minimal nga siguro price adjustment because of that direct cost. Kay ito na mga nga nagtitinda, ito nga nagtitinda, itirahin bottom lines, pag malaga na. Pero kapag malaga na, may ada liwat ito na insususo nga pamantayan ni paggana. That is only 10%. Ipatong mo na nga tanan, ani mga direct cost. Tikang haning pagpalita, plus 10%, yun lang yun. Pero kung magsubra na 10% and so on, ay may irestoryahan na nila. Ngan makanotis na rin kamo ito natin ba public consumers, ayaw lang kamo pag inirestorya dito gawas, please, ayaw kamo gamit na social media pag riniklamo, kaya di rin kamo mababaton. Open it amon opisina from Monday to Friday, di rin nga kami nag-observe ito 4-day work week. 8 a.m. to 5 p.m. aanto kami o aanto ako. Kung may ada nyo reklamo, fill up the complaint form. Ngayon ka mo pag-reklamo ito na siya, uy, BTI, kamamahal namin na tindahan, katuan daw niyo. May kita po, due process, pagtagan, itong niya yung reklamo. Nasa niya man, diri ako makukuhan, diri ako pwede lang i-complain form. Katuan ang gadla niyo. Ayaw ta hibana iton atin due process. Or ayaw kami pagsubuahin pagkanto, kay bangin idirit toon, may dako pa mga estudyante, bangin at mataw-taw, kairo ko. Thank you so much. So ano po yan ang Alright, so amad to Mr. June Aporto, ito ang Consumer Welfare Division, ito ang dito Eastern Samar. So nasa ring Sir June stable, no, ito ang presyo, bastante, may, kumbaga stable, may ada mga supply nga estable ito na presyo, subay ito na suggested retail price. Kung may da man daw mga paghitaas san presyo, kinahanglan tubtubla 10%. Diri na pumalabaw ka pa. Ngan ira ginaaghat adto na mga konsumidor nga kun may da mga reklamo, direkta na no nga dahil ira opisina diri na didapan post pa sa social media ngan hibaro kun ano nga ahensya iton magtatagad kung may ada kamo mga problema haiyo naman pinalit. So kung mga processed food ngan mga construction materials kanan Department of Trade and Industry, kung kanan agricultural nga mga produkto kanan DA iton hiya, kung kanan mga petroleum products Department of Energy, kung mga parte naman hin mga medisina kanan BFAD iton hiya. So may dahira kanya-kanya nga jurisdiction, pero siring pa man ni Sir John, pwede man kuno kamo kumadtuhay ra opisina ngan ira nala daman iga course through, kumbaga ipapadangat ngadto hiton mga hintuinan nga ahensya para mabaton iton pagtaga presyo kung may ada mga problema.
Mapay nga aga nga daka na Kuya Theo, good morning. Mapay nga aga kuno Ate Pen, mga listener, viewers, iton suma testihanon, God bless. Thank you Kuya Theo. Ato niya na Metro Manila, diri na padaman na uli, ano? Kuya Theo, good morning. Anaton na balita ay may da pa, adi pa, diri pa tapos. Kung nagyakan adton taga DTI, syempre nakuha ang tagihapon baton hi Sir Ted Apura kung ano ba ang naging contribution Department of Agriculture, partikular iton ira opisina or iton DA para naman magluya adton inflation rate dinhi Eastern Samar. Nasa ring Sir Ted adton nahibulig adton mga programa han DA may dahiya na mention about fuel subsidies ngan igre-relaunch hapan haluag ng lupgup iton benting bigas meron na program hiton administrasyon ni PBBM. Adi aton na pamatian hi Sir Ted Apura hiton OPAS Eastern Samar. Sir Ted, Sir Ted, ano ang contribution han sektor han agrikultura kapag habubuhan inflation ha Eastern Samar, Sir Ted? Good morning, ang ating mga taga-Pilistay, and thank you Ma'am Pen for the question. Siguro kayo ng aming opisina is limited man na kami nga dito na support services. Pero naipag-coordinate yan kami nga sa Department of Agriculture na respected LGUs para ma-implementar ang mga programa. Darapay support services, siguro yadi kami doon extension services pagpa-present na doon Farmers Association ng Nangyayang Production para ibanang ka at kapulangan na supply na hindi kinahanglan natin siya. Mayroon naman itong mga coordination services hindi pag-coordinate kami ng Department of Agriculture at doon ini nga cash assistances, nakalabay nga ni June siguro nag-assister kami paghatag ng mga fuel subsidies nga yan ikinulit itong Department of Agriculture, pinaagihan pinaka-launching na itong benting bigas province-wide na kayanhani, parang wala ito ceremonial, nagkamayaga ng mga limited number of sacks ng limited number of kilos kada isang household. And siguro yan magkakamayaga na ito unlimited naman, kaya may na naman mo ang itong Department of Agriculture ng NFA kung ma-set na ito or ma-launch na technically, kaya magkakamayaga natin siguro baro-baro itong bugas na saripa ang benting bigas para sa masa. Alright, so amad to ang contribution kung kay syempre nagdarudamuman adto na supply han pagtaga humay hadto nga time katbari nga maupay man adto na panahon salit damo adto kumbaga mga isda nga nagresultahin pag-ubos adto na presyo or pagdamo ito na presyo diri gud tal nga gihimahali. So, ang contribution, ang mga subsidiya nga ginahatag han Department of Agriculture, pagbulig hadton mga parag-uma para pangisda nga naapektuhan han energy crisis. Idato'y ginhatag nga cash assistance ngan sugad man iton sustainability hiton benting bigas meron na amin igpapadayon kay magkakamay-adahin launching diri nala pan kumbaga one time nga pagbabaligyahan 20 pesos nga bugas kundi magiging parang long term igre-relaunch ini sumala pa man ka na Sir Ted ngan gidaka ini iton magiging epekto ay syempre kung damo iton supply nga na mahibubo 20 pesos kumpara hiton tagpira ka
pagpira ito ton kilo, hiton bugas, mga 50 plus to 60, 40 plus. So gidaki ito na pakabulig ito na mga konsumidor kung maging sustainable ito na benting bigas meron na program diniha ato na probinsya. Jennifer Golmatico, maupay nga aga, kumusta dito sa Borongan City? Borongan City, Eastern Samar. Nasa ringhi Jen Golmatico. Maupay nga aga, Jennifer. Good morning. Kumusta ka mo? Dida naman ha, barangay, barangay ni Jennifer? Kanabong. Barangay Kanabong, diniha syudad, hiton na Borongan. Maupay nga morning ngayon, iton aton mga PWD sa Eastern Samar. Ala daw, ipahat natin ini nga balita kay hanakalabay nga si Mana malampuson nga gin silibrar adton ika-48 nga National Disability Rights Week. So dida ini ha Provincial Capitol Gym, may da natin mga pictures, tikang ini ha Eastern Samar Provincial Information Office. So ginapaparigun hadton gobyerno provincial han Eastern Samar an access han mga persons with disabilities para maka-access sira hiton di kalidad nga serbisyo panlawas. Pinaagi inihan medical nga dental mission. Kakano ini pag-uy han Friday la. Maupay nga morning nga dahiton mga opisyales hiton asosasyon hiton mga PWD. May dakita Provincial Persons with Disability Affairs Office kon PPDAO. Diniha aton na probinsya kiritaan ko ini didiha Kapitolyo iton presidente hiton asosasyon hita mga PWD sa Eastern Samar. Mr. Hendrik Dakuyan. Maupay nga aga Sir Hendrik. May dakita dida mga pictures sige daw ilatag naton Engineer Mark. Pakiisa hadton probinsya ni Eastern Samar celebration hanika 40th National Disability Rights Week nagkamayada hirahin libre nga medical check-up aton mga PWD sa Eastern Samar, medical consultation, dental consultation, nagkamayada gihapon hinpangiho tooth extraction. Syempre, kung may da medical consultation, may da libre nga medisina. Nga adton Philippine Statistics Authority nakadadaman gin-update adton PWD record so dinha Eastern Samar. So may dadaman nira ID. So giimportantihi iton para syempre kung may da kamo ID madali ito niyo pakakuha hiton na mga benepisyo nga na serbisyo hiton na gobyerno. Mo iton an aktibidad July 17 hapag tigaman na celebration hadton 40th National Disability Rights Week. So nakakuha hirahin serbisyo nga nakadaad ton ang nagpatuman hini adton Provincial Health Office, adton Eastern Samar Provincial Hospital, nakadaliwat nakigasumpayan adton Department of Health. Ngan syempre an PPDAO kon Provincial Persons with Disability Affairs Office. So nagpapakita ini sumalahad to na balita nga padayon ito na paningkamot hiton ato na gobyerno. Labi na hito na provincial government. So may dahini mga kabakyang nga mga ehensya para maging haluag, maging accessible iton serbisyo, maging inclusive. Karagsid ngun mahibulig iton aton mga vulnerable sector, labi na iton PWDs mga serbisyo. Salid ginalauman nga magiging mas maupay pa. Syempre iton ira panlawas, masayon iton ira pagkuha na mga serbisyo iton gobyerno ngan mapaparigun iton ira aktibo nga partisipasyon ha komunidad. So all right, so congratulations sa dahaton asosasyon hiton na PWDs dinihaton na probinsya. Pinaagi hiton ira president Mr. Hendrik Dakuyan.
Barangay inaapiki na kitahin na oras. Sidyon talaan ay no, iton ato naman pagharampang yan ang adlawhan na Monday, aton taramda na sumat estihanon. Damang salamat ha nakiisa ha aton yan ang adlaw. Thank you, Jen Golmatico, Kuya Theo, Maria Jelina Lihion, Ate Merns ngan Kuya Eddie ngan damo nga iba pa. Maglilisensyaan kami temporaryo hangara ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joey at Transmitter. Siyempre na ato na mga mag-abtik ng hingyero, Master Control Engineer sa Alcuin ngan suganman na Engineer Mark. Damo nga salamat inihi Ate Pen na pumida. Nangingibitar kami para buwas. Dinilaha ato na taramdan sumat estihanon, utro maupay nga aga. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.